Hala, grabe mga kabayan. Ang laki ay. So ayan po mga kababayan, dahil merienda time mamaya-maya lamang, so maghanap muna kami ni Tatay Ronnie ng mamerienda sa ating karpentero. Yes, dahil masipag naman si Tatay Ronnie at marami naman siyang tanim dyan mga kabayan ng mga root crops. So ngayon maghahagilap tayo kung anong meron dyan. No, maghahagilap tayo mga kabay, manguha tayo at iluto natin mga kabay ng masarap, ng bongga para mabusog ang ating mga karpentero mga kabay na hindi sila madala. No, kailangan busugin natin para mabilis ang gawa na hindi babagal-bagal at hindi aabot ng ilang buwan. Kasi mahirap mga kabayan, pag gutom, mahina ang trabaho, magastos kasi konti lang nagagawa sa araw-araw. Kaya kailangan busugin mo ng busugin para paspas ang trabaho, less ang expenses at magkakasya ang ating budget. Kaya tara mga kabayan, samahan niyo po kami ni Tatay Ronnie. Tunghayan po natin at puntahan po natin yung kanyang taniman na talagang napakasipag naman talaga ni Tatay Ronnie. Ayos? Let's go! So ayan po mga kabayan, pupunta na tayo sa taniman ni Tatay Ronnie at maghahanap tayo ng kamuting kahoy or tawagin na dito sa kanila kamuting dutong. So ayan po mga kabayan, nakita nyo parang tinuturo niya mayroon na siyang kamuti, mga talbos daw. No, hindi pa nalinis ulit ni Tatay Ronnie yung kayang taniman kasi nga nagbisibisihan kami sa aming pabahay, no, kaya yung linis namin noong nakaraan dito mga kabayan na udlot, hindi nagtuloy-tuloy dahil gumawa tayo ng bahay mga kabayan. Kaya ito medyo madamo na naman. Pero madali lang yan mga kabayan kapag matapos yung bahay ni Tatay Ronnie, no, ay unti-unti malilinisan din po niya. Ayan di ba panay ulan po mga kabayan ang ano na ng talbos ng kamote mga kabayan, ang dami na. Ang sarap. Nandun ata sa itaas. Ito. Ang laki nga. Tatay Ronnie! Ang laki, no? Ang laki. Gaano nakalaki po yan? Tulungan kita. Ay! Maragol na? Malaki na? Malaki? Ha? So ayan mga kabayan, ang laki nito Ibang klaseng mga kabayan, ibang klaseng kamuting kahoy. Ayan nakita nyo, iba yung dahon niya. Ibang variety to. No, hindi katulad sa iba na straight na ganyan, isang puno lang, tapos malalaki yung dahon niya. Ito maliliit. Tapos may mga sanga-sanga at saka iba yung kulay niya. Hala, grabe, ang laki mga kabayan. Oh my God. Ayan ang laki po mga kabayan, grabe. Grabe sa bunga yung kamuting kahoy ni Tatay Ronnie, panalo. Di ba? Sasaya na naman yung ating mga karpentero po mga kabayan kasi masarap ang kanilang pangmerienda. May sangkap tayo dyan mga kabayan na masarap. Yung iba po mga kabayan, ayan katulad dito. Kinain na rin ng R80. Malalaki. Nabawasan ng mga R80 mga kabayan. Siyempre gutom din sila. Hindi naman sila marunong magtanim, di ba? Kaya ang alam lang nila mga kabayan, magnakaw ng mga pananim dahil nagugutom din sila. Nandito tayo ngayon
no, sa tanim ni Tatay Ronnie. Oh, ganyan kasi pag si Tatay Ronnie, mga kabayan. Kaya hindi siya magugutuman. Oh, ayan oh, nagsusulputan na yung mga laman. Ang laki ng laman, mga kabayan. Grabe. Kaya nung hukayan ni Tatay Ronnie para hindi maputol. Ganyan sila, mga kabayan. Lalo na sa ube, maingat sila. Pag nagtanggal sila ng ube, mga kabayan, maingat po sila. No? Ayaw nila yung napuputol or nasusugatan. Ang galing nila, mga kabayan. Parang alam na alam nila, no, yung hugis ng ube. Kasi walang kasugat-sugat pag hinuhukay nila. Tulungan kita! Makita. Ang bot-bot. Hala. Kadami. Hala, grabe, mga kabayan. Ang laki ay. So ayan na po, mga kabayan. Grabe. Lumabas ang matris ko, mga kabayan, sa paghila o pagbunot itong kamuting kahoy. Grabe sa laman. No, kung hindi mo siya hukayan bahagya, mga kabayan, hindi mo siya matatanggal kasi grabe sa laman, mga kabayan. Ang laki, oh. Grabe. Oh, ang laki, no. Oh, imagine mo, mga kabayan mo. Halos kasing laki ng baywang ni Tatay Ronnie yung laman ng kamuting kahoy. Okay, isa lang pala kunin natin, ha. Ito lang. Kasi wag na natin itong kunin. Wag mo nang kunin yan. Hindi masira yan o kainin ng arite. Hayaan mo na para meron din siya. Uya! Putol. Putulin mo na. Grabe. Natatawa. Grabe ang laki. Oh, grabe ang laki, mga kabayan. Oh. Ito palang, mga kabayan, busog ka na sa sobrang laki. Grabe. Wow. Imagine. Diyos ko, parang hindi ako makapaniwala, mga kabayan, sa sobrang laki ng laman. Ang daming laman. Tapos pwede pa maitanim itong tangkay niya. Sabi ko nga po, mga kabayan, ibang ano to, ibang variety to, mga kabayan. No? Ibang variety to. Magandang klaseng kamuting kahoy po, mga kabayan. Ito sayang, iniwan ni Tatay Ronnie. Isang sako na. Oh, ito pwede pang itanim po, mga kabayan. Tanim na lang yan, ha. Oh. So ayan, sinako na po ni Tatay Ronnie, mga kabayan. No? Ay. Ikaw. Walang tunog. Supot. Walang tunog, mga kabayan. Yung baril ni Tatay Ronnie, supot. Walang baril. Ay, walang bala. Ay, apo. O, di ba? Halos isang sako yung nakuha natin, mga kabayan, sa isang bunutan lang sa isang puno. Hindi pa natin to sinali, mga kabayan. Oh. Oh, di ba? So, ayan. Yan ang pangmerienda natin. Lutuin natin. Okay, okay na po yan. Ako na magdala sa ano. Balatan natin. Dandahan lang, ha. So ayan, thank you Lord sa biyaya na binigay niyo po sa amin, sa mga pananim ni Tatay Ronnie. Mahirapan ka dyan. Pati yung papaya, yung mga kabayan, oh, noong nakaraan maliliit pa yan, ngayon nagsilakihan na lahat. Oh. Pag nagsabay-sabay yung mga kabayan, ang dami na namang papaya ni Tatay Ronnie.
hindi naman niya maubos-ubos yan. Maganda, hulog-hulog lang yan dyan mga kabayan. Ha? Dito. Oo. Bye. So ayan po mga kababayan, binabalatan na po ngayon ni Tatay Ronnie. Hindi po namin lahat yan maluluto mga kababayan kasi sobrang dami po yan. No, kukuha lang kami ng ilang piraso na malaki, no, at paghati-hatiin na lang po namin yung mga kababayan, no, para mabilis maluto at masarap siya, ma-absorb yung lasa ng sangkap na ilalagay natin diyan. Oh, liit-liitin na lang yan. Kahit isa lang. Isa lang. Marami na yan. Ang talaga, sobrang laki. Nabulo lang. Grabe na. Hindi, tama na.
Ayan po mga kabayan, hati-hatiin natin para maganda, no? At yung ilagay natin dito na gata mga kabayan, manunuot talaga siya para para malambot siya, syempre. Tsaka madaling maluto pag liit-liitan natin sila mga kabayan. Malambot siya mga kabayan, in fairness. Kahit sobrang laki na mga kabayan, pero malambot siya paghiwain. Ayan di ba? Yung iba sobrang tigas, pero ito napakalambot. Ang bilis niya, akala mo ubi lang yung ginagayat mo. Lambot. Dalawang pirasong malalaki lang, tsaka yung kapiranggot na puno na. Diba? Ang dami, no? Tateroni, ang dami. So ayan po mga kabayan, Diyos ko, sakto lang po talaga sa isang malaking kaldero. Ayan, magkasya lang po talaga siya. Dalawang pirasong malalaki mga kabayan, isang kalderong malaki din. Ayan, hindi namin naubos mga kabayan kasi sobrang dami pala talaga. As in. Sakto lang. Tansyado. Ayos. So, ayan na po mga kabayan yung amin nakuha ni Tatay Roni, no? Sa isang puno. Grabe ang lalaki ng laman. 2 piraso lang po yung binalata namin at ganito. Isang malaking kaldero po mga kabayan. Siyempre hindi na po namin ubusin kasi sayang naman, no? Ito nga hindi namin maubos, pero siyempre bukas pwede naman din po siya. And then yung iba iuwi ko din. Di ba? Para hindi masayang dahil wala namang ref dito si Tatay Roni. Siyempre ilalagyan namin ito ng sangka para mas lalong masarap. Tara mga kabayan, lutuin na po natin yung ating fresh na kamuting kahoy ni Tatay Roni.
So ayan. So ayan po mga kabayan. Paringas na si Tatay Ronnie. Para maisalang na po natin yung ating kamuting kahoy. O sinong mahilig kumain ng root crops at yung taga-bundok na may mga tanim dito na madalas kumakain noon. O kaway-kaway kayo dyan. O sige nga, paki-comment po yung mahilig kumain ng kamunting kahoy at sino ang may tanim dito mga kababayan. So ayan na. This is it. Gate. Gate. Ano to? Ungot. Ungot. Oh. Ang ungot sa amin, kulangot. So ito muna ilagay natin yung pangalawang piga mga kabayan. Tapos pag lumambot na siya, yun naman yung unang piga. Palambutin muna natin syempre. Para manyaman. Para masarap, ito lagay sa bane. Ayan. So ayan mga kababayan, ayos na at nakasalang na ang ating kamuting kahoy. Antayin na lang natin maluto. Ayan. So syempre po mga kabayan, alam naman natin si Tatay Ronnie. Pagkatapos kumain, UC, pagkatapos magkape, UC. Kaya talagang ganyan ang buhay ni Tatay Ronnie dito. Pero organic naman po na tabako yung kanyang ginagamit mga kabayan. Kasi alam naman po natin na meron siya mga pananim dyan na tabako nandyan sa kanyang taniman. At mas komportable siya mga kabayan gamitin yung dahon ng saging kaysa sa suwako niya or sukwako niya mga kabayan, no? Mas ganyan ang gusto niya. Tinago niya yung kanyang parcel na sukwako or yung cigarette pipe or yung kwako, no? Kung tawagin po mga kabayan, tinago niya. Alam naman natin na super sinop si Tatay Ronnie. Lahat ng bago niya mga kabayan, hindi nakakalat-kalat kung saan-saan. Hindi mo maasahan yung mga bago niyang gamit na makikita mo dyan sa tabi-tabi. Nakaligpit ng maayos. Ganyan siya. Hanggat mapakinabangan pa niya at magagamit pa niya yung mga lumang gamit ng mga kabayan, no? Pagtiisan niya yan. Ganyan kasinop si Tatay Ronnie. Oh, kaya lahat ng galing na parcel kay Nanay Mia, no, yung ating very generous sponsor po mga kabayan na si Nay Mia. Napaka bait din po mga kabayan at maraming parcel dito kay Tatay Ronnie na nanggagaling po sa kanya na sinisinop naman din, no? Yun nga lang, syempre gamitin din. Nasubrahan naman din sa sinop si Tatay Ronnie. Ayaw gamitin. Masira siya sa hindi ginamit. Hindi ba rin masira sa ginamit mo basta may pag-iingat, no? Okay lang yun. Talagang lahat naman ng bagay nasisira. Hindi yun nasisira lang talaga na dahil katatago sa tagal ng panahon na nandiyan. Sayang, ba't bumili pa tayo na para itago lang, hindi gamitin, di ba? No? Kaya ganyan si Tatay Ronnie. Di bali, pag na okay na yung bahay niya mga kabayan, no, lahat ng mga gamit niya na tinago niya, sininop niya, unti-unti ko yung ipapagamit sa kanya. Yan ang ituturo ko sa kanya. Nasaan ko ako? Tatay Ronnie, yung sukwako, saan? Tinago mo? Tinago. Naalala ko mga kabayan, ito yung pwesto, no? Dito natutulog si Tatay Ronnie. No, tapos dito kami nagluluto. Minsan dito nakasanta si Tatay Ronnie na abutan namin. No, nakatalokbong ng dahon ng saging, sako, no? Pag sobra ng lamig talaga mga kabayan, yung ulan ng ulan talaga, madadatan namin siya. Kaya pala marami siyang kuha ng dahon ng saging po mga kabayan, kasi hindi lang siya pangsapin, no? Talaga nakahanda siya
Para pag sobrang lakas ng hangin, ginagawa niyang kumot. No? Yung puno, yung dahon ng saging nilalagay niya nakaganyan. Nilalagay niyang ganyan para hindi siya lamig. Ne! Ulan. Ulas. O kumot yung dahon ng saging, ne. So ayan po mga kababayan, malapit na pong maluto at ilagay na po natin yung ating asukal para mag-creamy siya dahil creamy na yung ating gate. Di ba? May cheese siya mga kabayan. Para lalo siyang melty. Nagtaka si Tatay Ronnie na may Eden cheese, may cheese. Yung Hugot ko to? kamunting kahoy o yan. Yan. Oh, di ba? Oh. Ang sarap niya mga kabayan, promise. May gata, may sugar at may cheese. Oh, di ba? Nasubukan niyo rin po ba mga kabayan na ganito ang luto or pwede rin magsabaw dito mga kabayan na lagyan mo ng tanglad. Yummy din po 'yun. So ayan, magmerienda tayo mga kababayan. Luto na yung ating kamuting kahoy na may gitsi. Yehe! At may cheese pa mga kabayan. Kaya pag tumikim ka at kumain ka nito, kailangan naka-smile kasi may cheese siya. Yeah, may May cheese. Diba? Ano talaga siya, naglaway-laway talaga siya mga kabayan. Wala na. Pre na. Ito lang kasi kumakain sila ng muro. Huwag sila paano siya ako ng tao, paano siya. Kabuntukan natin sila dito sa kabayan namin dito. Marami sila pagkain. Ayaw na gusto na kakainin pagkain dito. Gusto na ka namin dito kumakain sila ng pagkain dito. Muro. Amen. Amen. Oh, dito na, kain na. Sige na. Atat na. Dito na. Kape nyo, kape.
Kaibigan. So ayan, tapos na ang trabaho dahil mag-alas 5 na po mga kabayan. So merienda time. All the boys with Tatay Ronnie. Ako muna ang mag-cameraman mga kabayan. Kaya sige, enjoy lang kayo dyan sa pagkain yung napakasarap na kamunting kahoy. Fresh from the farm of Kuya Tatay Ronnie. Marami pa, kuha ka pa. Pero ni Marana naman. Tanggap ng kakakot. Marana na. Marana. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.